In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Easter Prayer. Blessed are you, O Mary, silent witness of Easter. You, O Mother of the Crucified One, now risen, who at the hour of pain and death keep the flame of hope burning. Teach us also to be amongst the incongruities of passing time, convinced and joyful witnesses of eternal message of life and love brought to the world by the risen Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 9 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Today is the 6th Sunday of Easter. So, kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang linggo natin? But una-una po sa lahat,
Ako po'y nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. O, mga kapatid, kamusta? Nakapagsimba ba tayo ngayon? Ang buong pamilya o yung iba natutulog pa dahil nagpuyat sa kakascroll sa social media or sa inatinang party, no? Hindi na nakapagsimba, but then hopefully na makapagsimba tayo. Maaga pa naman. Let's try our best, no, na makapagsimba tayo sa umagang ito, sa linggong ito. Ito po ay holiday of obligation natin being a Catholic. So, mga kapatid, balik dito sa ating pagninilay. Ang sabi ng ating Panginoon, mag-ibigan kayo. Diba? Gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito yung madalas naming pinag-uusapan yung commandments na bago na binigay ng Panginoon. Diba? Mag-iibigan. So mga kapatid, ako'y magbibigay din ng aking munting reflection sa ating gospel sa araw na ito. Love one another as I have loved you, ang sabi ng ating Panginoon. No? Magmahalan tayo, anuman ang kalagayan natin sa ating buhay. So, but ibibigay ko muna yung, madalas ko itong sasabihin noon, yung love, no? Love overrides vices of evil. Yun ang madalas kong sinasabi. Dahil kung ang isang tao ay puno ng pagmamahal sa kanyang kapwa, hindi tayo makapag-isip ng kung anumang masamang gawain, no, para sa ating kapwa, no? At napakaliwanag ng sinasabi ng ating Panginoon na kung mananatili tayo sa pagmamahalan sa bawat isa, ay kahit anong hingi natin, no, sa ating Ama sa langit sa pangalan ng ating Panginoon, ay ipagkaloob niya ito, no? So manatili tayo, mga kapatid, sa pagmamahal. We have to make our life ibang hindi tayo mag-isip ng kung anong negatibong bagay, no? We are always in positive way of life, of thinking. Dahil minsan may mga trials and challenges tayo sa buhay natin. Naunahan tayo ng takot. Kaya nakaramdam tayo ng pagkabalisa, no? Hindi natin alam ang gagawin natin dahil yun nga ang tiwala natin, na pagmamahal natin sa ating Panginoon ay kulang. Let us always remember that ang ating Panginoon ay God is love, no? Panginoon ng pagmamahal. Hindi niya tayo pababayaan. So, sa aking pagnilay-nilay, may naisip akong kataga na yung acronym yung love, no? Love, sasabi kong il ay para to live, no? Live according to the will of God, no? Kailangan nating mamuhay sa kagustuhan ng ating Panginoon. The will of God. Hindi yung will natin, yung pairali natin sa ating mga sarili. And then letter O, always obedient to His commandments, no?
So kung ano mga inuutos niya sa atin ay dapat maging obedient tayo, sundin natin. May mga pagkakataon na para tayong hindi lang para, mga suwael tayo dahil dinidisobey natin, no, yung kung anong kautusan ng ating Panginoon. Napakahalaga itong obedient, mga kapatid. Ito po yung sinusunod na kumbaga sa anong patakaran ng mga kaparian natin, yung obedience, no. So kaya magiging obedient tayo kung sa mga kautusan at ang gustong mangyari ng ating Panginoon sa ating buhay. At letter V, ito'y naisip ko rin na sa ating sunod sa buhay, ang ating buhay na isunod ang kagustuhan ng Diyos at pagiging obedient sa kanyang mga utos, sa kanyang commandments, ay we should venerate, no, the Blessed Virgin Mary and all the saints. Dahil sila yung mga example how they love God, no? Lalo nating mahal na ina kung paano niya minahal ang ating Panginoong Hesus. Yung mga martyrs natin, no, yung mga saints natin, how they sacrifice, they suffered dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon. So sana tayo ngayon ganun din. And letter E, ito nahinto ako dito kasi hindi ko naituloy. Sabi ko, ano bang letter E, no, sa love? Letter E. So sa akin siguro yung bang i-encourage natin yung iba, no? Yung kapwa natin, yung mga kaibigan natin, i-encourage natin na mamuhay tayo according sa kagustuhan ng Panginoon. Magiging obedient tayo, no? I-encourage natin sila na magiging obedient sa kautusan ng ating Panginoon, sa kanyang commandments, at bigyan natin ng paggalang, no? Veneration ang ating mahal na ina at ang ating mga saints dahil sila yung mga example. Diba? So love, L for live according to the will of God. O, always obedient to His commandments. And V, veneration to the Blessed Virgin Mary and all the saints. And E, encourage our friends, our families to do all what is state because of love. So mga kapatid, napakaganda at lalim ng ating ibanghilyo, but din walang ibang ipararating sa atin yung ating Panginoon dito ay yung manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Huwag tayong lalayo because His love is so powerful, no? Mahabaging puso, merciful, yun ang ating Panginoon. Basta ang bilin niya lang mananatili tayong pagmamahalan sa bawat isa. Dahil if there is love with each other, lalo-lalo na sa ating pamilya, I don't know, no, sa inyo, kung na-experience niyo yan, if nanatili ang buong membro ng pamilya sa pagkakaunawaan, pagmamahalan, ang grasya ng Diyos ay hindi mo mabibilang. No? Sometimes, hindi mo ma-expect may dumarating na mga grasya. So that's because ang pagmamahal ay ang naghahari sa ating mga tahanan. So yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong lahat.
Marami pong salamat at bago tayo magtapos, babasahin ko lang ito ang prayer for Maryland. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ever living God, you give life and desire a future for all your children. Awaken in every heart, for the gifts of life. Send your Spirit to strengthen us with wisdom and fortitude as we seek to protect women and children in Maryland from laws that could put their health and safety at risk. Mary and Joseph trusted in you and welcomed Jesus into our broken world. We ask their intercession to protect those not yet born and their mothers, and to guide all parents in raising their children. May they help us build a civilization of love by upholding the sacredness of life, allowing basic protections to be put in place for women and children, and accompanying pregnant women and teens in need. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ito po yung sa muli, marami pong salamat sa inyong lahat, sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. Marami pong salamat sa inyo. At sa lahat ng mga subscribers, lalo na sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. At sana naway ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay ating pong madama at ipadama po natin sa ating kapwa. Love one another as I have loved you. At huwag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. So marami pong salamat at God bless us all. Happy Sunday, happy family. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.